mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ito po ang natirang harvest natin, no, sa ating pang 32 na harvest. So kapon nag-harvest tayo no, nasa 50 kapin bundle. Ngayon na naman meron na ding mga 40 bundle mga ka-farmers. Baka abot pa ito ng mga 50 o hanggang 60 kasi hindi pa naman po kami tapos sa pag-harvest. So tatapusin pa man natin ito, no, mga ka-farmers. So meron tayong 6 na nag-harvest at meron ding 4 na nagbabandil. So yun po ang kanilang ginagawa, no. So kasi dalawa ang ating area ng talong. So ito ang bunga sa ating matatandang puno ng talong. So medyo ano na sa init. Dahil kulang na po ito sa pagdilig ng tubig mga ka-farmers. Dapat 3 sa isang linggo, ang nagawa din ni 2 lang. So okay lang. So at least makasurvive tayo sa ating panahon ngayon kasi napaka-crisis po. So okay lang mga farmers, kahit mura meron naman. So ito po ang ating pag halimbawa ay makakabinta, binta natin, pagbili natin ng diesel para sa ating bagong ampalaya na nag-umpisa ng may bunga para gagamitin natin din mga ka-farmers. So share ko lang, napipitasan namin to kahapon ng 70 kilos, no. So kunti lang yun mga ka-farmers kasi napakainit. Hindi natin mapaganda ang ating tanim dahil po sa sobrang init. Kahit ginagawa na po namin mga ka-farmers ang pagdilig na kahit gitna pinabasa para malamig sa puno, ganoon pa din mga ka-farmers ang ating tanim, oh. So okay lang dito banda kasi malilo, may kahoy. So doon banda mga kamars, kawawa po, no? Kawawa. So yung kamatis natin sa gitna, oh, marami ng bunga. Ewan ko kung mapalaki po ba nila na mga ayos. Kasi dahil po sa sobrang init mga ka-farmers. Tapos may banta pa ng El Nino Phenomenon na mag-uumpisa, no, sa August, September. So yun po ang nakita kong news sa Pag-asa, binabalita. So pag ganyan mga ka-farmers, lalo pa kawawa, no, ang mga farmers kasi ang diesel ay sobrang mahal, no, sobrang mahal. And then ang mga produkto ng farmers ay sobrang mura. Kaya nga sinabi ko kawawa ang mga farmers. So yan. So ang dala namin kahapon Tanawan, ay ngayon naman Batangas City. So ang Tanawan mga ka-farmers, yun po ang may malaking bagsakan hindi sa probinsya ng Batangas. So lahat ng mga ani sa buong Batangas, may iba galing pa Quezon, no, galing sa Sariayas, galing sa Dolores, Quezon, dinadala pa diyan sa Tanawan. Kasi sa Tanawan mga ka-farmers, marami pong mga buyer na galing Alabang, galing Paranaque, galing sa Binyan, galing sa Rizal, okay. Ang iba ay galing sa Tagaytay. So maraming nagpunta diyan, no. Ang iba Marikina, kung walang dala sa galing norte sa Balintawak at saka sa Divisoria, ang ibang mga buyer diyan sa bagsakan ng Tanawan ay galing Divisoria at saka Balintawak. Pero pag halimbawa may galing norte, mga ka-farmers, mga ka-viewers, wala din ang mga taga Balintawak na mga buyer. So ang dyan, yung galing lang Alabang, yung galing lang sa mga Paranaque, Binyan, yung mga galing sa Laguna, no, yung ibang mga buyer. So ang lahat nating mga ani ngayon sa Batangas City lang na po natin dadalhin mamayang gabi, no, ng madaling araw. Kasi ang ano nila mga ka-farmers, parang ginagawa nila sa ang sa loob, launa ng hapon hanggang alas 10 ng gabi o alas 12 ng gabi. And then pagka alas 12 ng gabi, yung sa mga bagsakan na naman ng gulay, yung mga maraming bumibili, maraming mga buyer, yung mga wholesaler mga ka-farmers, mag-umpisa sila alas 12 hanggang sa alas 12 ng tanghali. So maganda makapagdala ka alauna alas 2 kasi sa mga oras na yun maraming mga mamimiling retailer or yung mga magluluto ng canteen. So pag dumating na ang umaga mga ka-farmers, ano na,
wala na. So yun, mas maganda na maaga tayong makapunta doon para makakahirit pa ng presyo. So malaking diferensya mga ka-farmers, no, ang pagdala ng gulay papuntang Bagsakan kaysa Batangas City. Kasi pag sa Batangas City, diretso mo sa retailer maibigay. So pag doon ka sa Tanawan, nasa 25-30 lang. And then pag dyan mo maibigay diretso sa mga retailer, nasa 40-45 po mga ka-farmers, no, ang kilo sa talong. Pag ampalaya naman, pwede mong ibigay 70 hanggang 80. Pag Bagsakan ng Tanawan, nasa 60-70 lang. So yun po ang diferensya mga ka-farmers. So mas lamang na may idea tayo sa pag-market o pagbebenta ng ating mga sariling aning mga gulay mga ka-farmers para makakatubo ng konti at makakatulong sa lahat ng mga pangailangan ng ating tanim at saka mga pasahod pa ng ating tao. Kasi nabanggit ko sa vlog ko kahapon na need ko ang 80,000 sa isang linggo para matustusan ang lahat ng mga pangailangan. So pag hindi ako makabenta, tapada. So pag dumating ang mga isang taon, lagi lang tapada mga ka-farmers, parang mawala na siguro tayo sa pagpa-farming at ihinto na naman at hanap naman ng ibang hanap buhay. Kung magpa-farming lang siguro tayo, magtanim lang ng konting mais, konting palay para pang-survive lang, no, sa ating pamilya. Pero pag halimbawa magtanim tayo ng maramihan mga ka-farmers, parang hirap na kasi ang mga inputs ay sobrang mahal. And then ang aming mga produkto ay sobrang mura. Mura lang ang kuha sa amin, pero pagdating sa retailer, times 3 pa. So yun po, no, mga ka-farmers, kuha sa amin ng talong 350 lang, pag nasa market 120 ang benta. So kawawa ang mga consumer, no, kawawa. So iwan ko mga ka-farmers kung nasaan ang hustisya. Lalo na naming mga magsasaka, kami po ang pinakakawawa. Kami ang mga bayaning buhay na inano namin ang init, ang ulan, ang hirap, apagod, no, gumising ng maaga para lang mga ka-farmers makapag-produce ng maihain natin sa bawat pamilyang Pilipino. Pero kawawa mga ka-farmers kasi walang tulong galing gobyerno, no, kaya ang pinapabayaan na. So yun lang po siguro, may share at may bahagi ko po sa inyo. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mabayan, God bless, at mabuhay po tayong lahat. Thank you.